Mahapiyaw din siya sa current issue ngayon eh. Kasi si Max yung pinortray ko dito eh. Isa siyang illegitimate child ng isang kilalang individual na si Boy Cana. So technically, isa siyang unacknowledged Nepo baby. Oh, Nepo baby. Oo. Okay. JM Ibarra! Hello, magandang araw at magandang hapon sa mga viewers natin dyan. JM, welcome back! Naalala mo ba last time na nandito ka? Parang kailan lang, no? At kasama mo noon si Fiang, pero ngayon, solo flight ka. Oo nga po eh, sa akin. Kumusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Ngayon, ganun pa rin naman, no? So far, happy. Sobrang happy ako sa mga nangyayari, sa mga opportunity na dumadating. And at the same time, masakit po yung leg ko. Nung pagdating niya, kinukwento nga niya na medyo may stiff neck, no? Pag-gising, no? Nangyayari naman talaga yun, lalo na pag galing sa pagod, no? So, JM, last time na nandito ka, ang pinapromote nyo ni Fiang ay yung FanCon, di ba? So, yun yung, syempre, kasama mo kay PBB housemates. Pero ngayon, you are slowly starting to make a name for yourself as an actor. So, gusto namin malaman kasi ngayon meron kang I Want series, yung Ghosting, congratulations, by the way, yes. At ito nga, bibida ka pa sa Cinemalaya. So, paano ba nagsimula yung journey mo bilang artista? Kasi syempre nakilala ka naman as a housemate. So, ngayon, isa ka ng aktor. Ako po noon, since pumasok ko ng PBB, hindi pa talaga sa akin malinaw kung anong gusto kong gawin paglabas ko ng bahay. So, parang expected ko noon, after ng PBB, wala na, balik na tayo sa probinsya, gano'n. And then, ayun, hanggang sa marami nag-encourage sa akin. And isa na rin yan si Fiang na kahit hindi ko i-showcase kung anong kaya kong gawin. And dun ko napagpasyahan na gusto ko explore yung pag-arte. And ayun, agad ko naman minahal kasi yun lang naman yung sikreto niya. Pag mahal mo yung ginagawa mo, may magandang resulta na darating. So, minahal ko na yung ginagawa ko. And then, So, at what point mo na-realize na, uy, parang gusto ko ito, nag-i-enjoy ako, parang mahal ko na itong ginagawa ko sa workshop ka lang ba? Nung unang look test, di ba? Mga at what point ka nag-enjoy? simula pa lang po nung unang beses ko mag-workshop. Workshop pa lang. Sa Pampanga. Parang Meissner po siya. Crash course under Bonnet DCP ng Balog. Nung ko na-realize na masaya pala. Masaya palang masaya umalit kahit medyo magulo sa utang. Masakit sa damdamin. Pero enjoy. Doon ko rin ng face. So, doon ko na po siya pinili. Anong na-enjoy mo sa acting? Kasi yung iba, hirap sila dyan eh. So it's nice to hear na ikaw, na-enjoy mo siya kahit nasabi mo nga, mahirap. Pero sa'yo, na-enjoy mo yung ganun. Ako na-feel ko lang po every time na lumalabas ako sa mismong ako. Yung kapag may character na i-break na, no? Or may character na ipoportray ako. Ang sarap sa feeling na parang pumasok ka sa mundo nila. Ganun. Kakalimutan ko muna itong si James. Then ako muna ito si Wilberto, si Max, yan si James. So, doon ko na-enjoy na ang lawak pala. No? Parang ang lawak din pala ng mundo. Hindi lang sa sarili kong pananaw umiikot ng mundo. So, na-enjoy ko sobrang. Mga maging ibang tao, malaman yung buhay nila. At ang layo na talaga dito sa dati mong buhay na magiging piloto ka nga dapat, gano'n. Tapos ngayon, sobrang ibang mundo na. So, excited kami makita yung mga iba pang character na ibibigay mo sa amin. Yes, at maraming katanungan ang ating friends from the media sa'yo ngayon. So, simulan na natin yung mga tanong nila. Let's open the floor for their questions. Okay, unang question natin ay from G. Triana of Malaya Business Insight. Babasahin ko yung tanong. Congratulations on Ghosting! Okay, congratulations! Yes, again, makapanood po yun sa I Want. May line doon. Third eye ang binuksan natin, hindi puso mo. Ikaw, ano ang nabuksan sa'yo while working on Ghosting? Ako, working on Ghosting. Bago pa lang natin simulan yung project, bukas na yung puso ko namin. Kasi, nag-enjoy na ako sa ginagawa kong trabaho sa screen partner ko si Fiang. And of course, naging open na ako sa lahat. Kung anong aral nila po ako, yung mga learnings. Kumbaga, ready na akong i-adapt silang lahat. And
ayun, ganun naman yung ginagawa ko every time na may bagong project na darating. So, nagiging sponge na ako. But, Bukas ang puso lang. Bukas ang puso. So, bukas ang third eye, bukas ang puso ni JM Ibarra. Okay, ito ang question number 2 naman yan. Can you give us an update on how you and Fiang are now? Are you closer? So, meron ng progress o closer na ba kayo ni Fiang? We're happy. Ganun, no? Masaya kami. Simula pa naman noon ng ganun. Hindi na bago yun. At parang nag-level up yung happiness na nandito namin. Every time na magkasama kami, every time na magkatrabaho kami. So, wala pong nagbago. Wala nagbago sa closest, pero mas happy na yun. Nag-level up ang happiness daw. Okay, and then the third question naman niya, will you go solo in a project or will your next be with Fiang again? Marami po. May mga proyekto na magkasama kami ni Fiang na hindi pa naman pwede i-announce yun. So, antayin na lang muna natin. Happy ako, siyempre, especially kapag si Fiang yung kasama. So, bukas din ang puso mo na kasama siya, tsaka bukas din ang puso mo ba na meron kayong project mo solo? Yes, of course. Kapares naman ho kami na kasama sa vision namin as an actor kasi hindi naman kami mag-go-grow as an actor if yung mga proyekto na gagawin namin is bilang love team lang. So, gusto namin na-explore hanggat kaya namin, hanggat nandito pa kami sa industry. At gusto namin na-explore yung pag-arte, yung mismong kapag-nilip na as an actor. So, hindi lang siguro nilipod sa love team. Kasama yung sa vision namin. Tama. Lagi natin naririnig yan sa mga love team, no? Yung growth. Yun talaga yung hinahangad ng lahat. Ang importante dyan, you grow together, not grow apart. Diba? Yun yung gusto natin makita. Okay, ito naman ay question from Neil Ramos of Tempo. Could you tell us a bit about your experience shooting Child Number 82? Okay, so yun. Punta naman tayo sa Cinemalaya. Pwede bang kwento ka mo kami dyan? Ako po dito, since ito yung naging unang project ko as an actor, of course, hindi pa po ako ganun ka-confident sa knowledge na alam ko sa pag-arte. So dumating ako ng set, may pressure po, may kaba, and ang nakakatuwa lang po dito is yung buong production team, si Direk, at ibang producers, and yung ibang po actors ko na rin po, lahat sila guided. Ako simula ako sa talaga. Hanggang matapos yung dating days namin, ginagay talaga nila ako yun. Hindi nawawala yung kada araw may panibagong learnings na na-adapt sa kanila. So, very grateful ako na sila yung unang nakatrabaho ko dito. Bago ko simulan yung career ko siya. So, alam namin na upcoming pa lang itong Cinemalaya entry na ito. So, you can't spoil too much. Pero ano yung pwede mo nang ikwento sa ating viewers ngayon tungkol dito sa movie? Well, it's a social issue. So, maraming makaka-relate dito na Pilipino dahil may patungkol dito sa family issue. And I think kumahapiyaw din siya sa current issue na yun. Kasi si Max yung pinortray ko dito. Isa siyang illegitimate child ng isang kilalang individual na si Boy Cana. So technically, isa siyang acknowledged nepo baby. Nepo baby. Okay. So, ano nga ba mangyayari sa pelikulang ito? Mabubulag ba siya sa mga luxury goods na iahain sa kanya o malilinawan siya sa mga katotohanan na nasasampulan sa kanya habang nilalakbay niya sa pagkakakilala ng kanyang ama. So, abangan niyo po ano po. Napapanahon pala itong story ng Child Number 82, anak ni Boy Cana. Okay. At related dyan, yung next question natin, this is from Mikey Piñas. So, we heard na idol mo si Vong, nakasama mo rin dito. So, would you consider this a dream come true? Sobra. Noon pa man,
halos lahat ng pelikulan ko, hindi naman din sa kalma natin na blockbuster lahat. So kami buong pamilya ko, simula bata kami, napapanood na namin lahat yan. Kung nanonood pa si Mr. Bong na bata, feeling ko ba, Hindi naman, wala bata pa kami, pinapanood namin siya. wala pa po ako sa industry na ito. Yun, masaya. Ayun, sobrang ina-idolize ko na talaga si Kuya Bong. Lalo tigit sa lahat sa pagsayaw, syempre. So, ayun, sobrang happy lang ako na nagkasama kami sa isang proyekto. And sobrang memorable sa akin ito kasi ito yung unang project. Agad ko nakasama si Kuya Bong. So, sobrang happy ako. At ito rin yung next question ay related dyan. How is it working with veteran actors like Bong Navarro and Rochelle Pangilinan? Ayun po, gaya po nung nasabi ko kanina, guided talaga nila ako since day one hanggang matapos yung team. Kasi ang dami po nilang itinuturo sa akin, hindi lang sa pag-arte, hindi lang technique sa pag-arte, pati na rin sa pag-socialize kasi napansin nila na tahimik ako, na nahihiya ako. So sila mismo yung nag-a-approach sa akin para ma-boost yung confidence ko sa pang-araw-araw namin sa ilaw. So, ayun, sa part pa lang ngayon, sobrang natutuwa na ako na ganun sila kabait, ganun sila ka-approachable. So, sobrang blessed na talaga ako na sila talaga yung nakasama ko. Ang bait nga, no? Yung seniors mo talagang inaalalayan ka, hindi lang sa pag-arte, kundi pati sa buhay din, sa pagkasala mo sa ibang tao. Maganda yun. Okay, bago tayo magpatuloy, meron tayong message from Emelinda Palima. Kasi nga, di ba, babasahin natin yung comments ng mga nanonood sa atin sa live stream. From Facebook to. Nanay of Hong Kong is very proud of you. God bless, more blessings. Uy, ito pa pala. From Celeste Eugenio from YouTube, level up din ang pagmamahal namin sa inyo ni Fiang. Kasi sabi mo, nag-level up yung happiness. Arlene Hatulan from Facebook, JM Ibarra, ang pogi mo. Yun lang. Simple lang. Ganun lang. Ang pogi mo. Gusto mo mabatiin sila? Hi, guys. Hello po sa inyong tatlo. Nanay from Hong Kong, mag-ingat ho kayo dyan. Yung sa dalawa, nalimutan ko po. Ito pala. Mag-ingat ho kayo dyan sa Hong Kong and sa dalawa. Maraming salamat sa mensahe. Thank you very much. Keep your comments coming, guys. Saka share niyo po yung live stream para mas marami pang makaalam ng ginagawa natin at yung mga latest updates sa life ni JM. Okay. Ito naman from Mikey Viñas pa rin. At this early point in your career, how does it feel that you are already doing an independent film? Ibang atake na gumagawa ka ng independent film. Ewan ko, sobrang meaningful kasi sa akin. Na parang may proyekto ka na gagawin tapos tatalakayin yung mga current issue ngayon. So, ang sarap niyang gawin kasi pakiramdam mo hindi ka umaarte. Pakiramdam mo, ikaw mismo yung nakaka-experience ng kwento sa pelikula. So, I don't know, pakiramdam ko, sana, hoping ako na every year magkaroon ako ng independent film. And happy ako na ginagawa ko talaga yung mga ganito ng klase ng pelikula. Grabe, ganun ka nag-enjoy, no? Wish mo sana every year may indie film ka. Sana, mag-audition talaga ako agad meron. Oo, marami talagang mga artista na pinapangarap yun. Na, lalo na kapag parang feeling nila nagawa na nila lahat sa mainstream. Gusto nila mag-indie naman, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-indie. Kasi iba rin yung pagpili nila ng artista nila para sa mga indie films. So ikaw, this early on in your career, meron ka ng indie film. Congratulations. Thank you po. Sasama natin. Oo, yun ang wish natin. Manifest natin yan. Hindi, tulad ng mga ibang bagay, hindi lang ngayon ipagpatuloy po natin, di ba? Oo, hindi humihito sa ngayon. Okay, ito naman from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Ano ang feeling na malapit lang ipalabas ang Cinemalaya film mo na Child Number 82, Anak ni Boy Dana? Ako po, excited ako sobra kasi hindi ko pa napapanood yung final output. So excited ako and syempre may pressure. At kasi sana lahat ng may mga sumusuporta sa akin, lahat ng mga kaibigan, mga fans, and pati mga organic fans ng Child Number 82, sana ma-appreciate nila yung effort ko sa pelikulang to and sana mag-future talaga sila. May
kaibahan ba dun sa kaba mo bago ipalabas yung ghosting? Tsaka ito naman, bago ipalabas tong Cinemalaya entry. Mas siguro doble po yung kaba nung ginawa ko tong Cinemalaya kasi unang beses ko pong umarap sa camera nun. Unang beses ko pong magbasa ng script, unang beses kong makarinig ng 3, 2, 1, action! Ayusin mo! So, I think doble yung pressure, doble yung kaba. And, Itong next question, medyo nasagot mo na kanina, pero kung may gusto kang idagdag, go lang. Ano-ano ang natutuhan mo sa co-stars mo sa set ng nasabing pelikula? marami eh. Halimbawa kay Kuya Bong, siya talaga yung, siya yung nagturo sa akin paano makipag-socialize sa mga staff, sa prod, sa directors, sa mga co-actors kasi yun daw yung pinakamahalaga. Hindi importante na magaling kang umarte, magaling ka dito, magaling ka dyan. Ang importante, magaling kang makisama sa katrabaho, marunong kang rumispeto. So, talaga ipinatak ko sa utak ko yun. And, alibawa na rin kay Miss Rochelle. And, isa rin siya sa, especially sa pag-arte, dun siya nag-focus sa pag-guide sa akin. Marami siyang itinuro na, sa mga susunod kong project, sa mga susunod na veteran actors, sa mga katrabaho ko, maging open lang daw ako kasi as long as may ginagawa akong proyekto, may mga iba-ibang veteran actors or iba-ibang tao o staff ako makakatrabaho. And sa lahat ng yun, iba-ibang learnings din yung makukuha ko sa kanila. So maging bukas lang daw talaga ako sa lahat. Habang nandiyan ka na, habang nai-imagine mo na yung iba-ibang mga actors na makakatrabaho din, na gusto mong mag-learn from sa kanila, sino-sino yung mga gusto mo pang makasama sa isang film? Ako, siguro, yung nasa top talaga ng utak ko, si Kuya Joshua. Joshua Garcia. Bakit si Kuya Joshua? Kuya Joshua? Noon pa man eh. I mean, silent fan na ako kay Kuya Joshua before pa man ako pumasok sa BBB. Kaya kung nang time na pumasok sa BBB, nakatingin ako. At saka, galing din siyang BBB. Oo. So, ayun. Gusto ko lang makita kung paano yung nagagawa yung sarili niya. Method, and of course, gusto ko may matutunan sa kanya. So, hoping ako. Joshua Garcia, Jay and Ibarra in the future, why not?